Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is Jen Rodriguez, mamaya sa Garit Channel, a faith healer o Zumata reader. So ngayong hapon na tatagan natin nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a special gabay for the month of April 22 hanggang April 28 for the sign of Pisces. So Pisces, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kaya naman kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Pisces ang ating makakagilap. So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updated. Because maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo ang hindi nag-i-skip ng ads. Naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik liglig nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see what is the messages, advices sa'yo ng ating angel spirit for the sign of Pisces. Angel Spirit, please give me information. Ano kayang gusto sabihin sa'yo ng ating mga baraha? Angel Spirit. So there's the Ten of Pentacles. So there's a long-term success and long-term investment, no? Kumbaga magkakaroon ka na dito na parang financial freedom, no? Para makakalaya ka for our crisis. Or because there's an inheritance or something minana, no? Or something mamanahin, or something na kumbaga nasa dugo nyo na nalalaytay, no? Ang kasaganahan. Additional messages. And because there's a Knight of Wands for the silence, no? May mga bagay na kailangan tahimik ka. This is the step-by-step situation, no? Kumbaga nasa tamang proseso ka, nasa tamang progreso ka. Kailangan maging mahinahon, kailangan mo pagtiyagaan, kailangan mong pag nilay-nilayan yung mga ginagawa mo, no? So let's see additional messages. And of course, there's the Knight of Pentacles. So there's a blossoming abundance. So may mga paglago at paglakas ng iyong finances. So let's see additional messages. And of course, there's an information with the Queen of Pentacles. So there's a practicality and good sense pagdating sa entrepreneur. So marunong ka humawak ng pera sa lapi, no? At magaling ka magpaikot ng pera pagdating sa negosyo. Additional messages. So there's the Seven of Wands, no? You are being protected or protectionan mo yung sarili mo, no? Laban sa mga negativities. And of course, sabi dito, may gumagabay sa'yo dito na angel spirit, no? At the same time, there's the Seven of Pentacles for harvest time. So this is the moment na unti-untiin mo ng makukuha, no? Yung mga pinaghirapan mo, no? Yung mga pinagdaanan mong sakripisyo at paghihirap, maaari may kabayaran. At sinasabi sa'yo dito, kumbaga proteksyonan mo na yung sarili mo at yung mga pinaghirapan mo dito. There's an inheritance. So, ibig sabihin, maaaring proteksyonan mo ang pinaghirapan ng magulang mo or ng iyong mga ninuno, no? Or maaaring may manahing kang lupa or teritoryo. So, let's see what is the Ten of Pentacles. So, there's the Three of Cups. So, there's a third party. So, some of you, there is celebration, no? At the same time, there's a third party with people or there's a socialize, no? Depende yan sa pakikipag-usap o pakikipag-ugnayan, no? Meron ditong kumbaga may mga tao ka sa paligid mo or meron ditong kumbaga collaboration with the friends, no? Marami ditong kaibigan. There's a 9 of Wands represent the 8 of Wands. So there's a fast communication and fast movement. So maaaring kumbaga ito na yung tawag ng kapalaran, no? Maaari kumbaga nung ka sa tamang proseso na kung paano mo patatakbuhin ang sarili mong buhay at paano mo magkakaroon ng improvement and development. The 8 of Wands is a fast communication and fast movement. At the same time, there's a travel, no? Kumbaga, konting tiyaga lang kung pinangarap mo mga pag-ibang bansa, this is the opportunity that meron kang travel. So let's see what is the Knight of Pentacles. So there's the Four of Pentacles. So there's a protect your power, protect your energy. Protection mo yung sarili mo, even your finances, love life, and career, no? There's a reevaluate. Kung may mga bagay na kailangan mo pag-isipan, no? I-clear out. Maging ano ka dito, masino, no? Sa mga pinaghirapan mo, paikutin mo na maganda or maayos ang iyong finances. So let's see what is the Queen of Pentacles. Maaring lumago, ha?
And of course, there's an Ace of Swords, there's a breakthrough, no? Matatauhan ka o maliliwanagan ka sa bawat detalye na ibabato sa iyo ng ating angel spirit pagdating sa finances. So, dapat marunong kang humawak at marunong kang magkuripot, no? Marunong kang magsinop ng mga pinaghirapan mo. So, let's see what is the Seven of Wands. Seven of Wands represent the judgment. So, this is the wake-up call, no? Or inner calling na you need to pay attention. Na kumbaga kailangan mo protection at pangalagaan ng sarili mo. Kumbaga this is a judgment na parang paalala sa iyo ng ating angel spirit na makinig ka at pagmasdan mo kung ano yung mga nasa paligid mo, no? There's a toxicity, temptation, or something fraud, na may mga nagpapanggap, kaya mag-ingat ka. So let's see what is the Seven of Pentacles. So there's a Three of Swords. So napapalibutan ka ng mga inggitera. No, kumbaga may mga tao dyan na parang makakarangin ng iyong pag-asenso or pag-angat, no? The Three of Swords is a something pain or something insecurity. So let's see what is the Ten of Pentacles. And because there's a Three of Cups, so there's a the Knight of Swords. So there's a success driven. So at the end of the time magsasuccess ka, no? Talagang nasa dugo nyo na nalalaytay o ang pagyabong or nasa pamilya. There's a Three of Cups with three sisters or something, three daughters, na maaaring kumbaga meron ditong there's an inheritance, so may minana or may mamanahin. So let's see what is the Knight of Wands, because the Eight of Wands. So sinasabi dito with the Strength card, so there's some information with confidence, no? Kailangan mo maging malakas ang loob mo with the Strength card. Kailangan mo lakasan ang loob, tibayan mo ang loob mo dito. At sinasabi sa'yo dito na kumbaga may mga pagtsatsaga na kailangan mong gawin, no? Kumbaga kailangan mo lakasan ang loob, magtsaga, no? And because there's a fast communication na bibilis ang takbo ng eksena or kaganapan sa buhay mo. Kailangan mo lang maging kalmado. So let's see what is the Nine of Pentacles, and because the Four of Pentacles represent what? So there's a that Empress card, a reverse. So magkakaroon ka ng renewal, bagong negosyo, or madadagdagan ng iyong finances. Maaring may paglago nga, no? Maaring kumbaga marunong ka, kumbaga matututo kang suminop, or kailangan mo matutunan maging masinop, no? At palaguin kung ano man yung finances mo. So let's see what is the Queen of Pentacles, because the Ace of Swords. So there's the Knight of Swords. So there's the King of Swords. So there's stop the pattern. Kung magkakaroon ng mental clarity, no, may mali kang ginagawa about sa business or sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo na kailangan mong iwasan, putulin. No, there's a toxicities behind. No, may mga toxic behavior dito or something toxic attitudes. So let's see what is the Seven of Wands, because the Judgment. So there's the Knight of Swords with the anxieties, sleepless night. So kumbaga kailangan mo protection na yung sarili mo. This is the pay attention na you need to pay attention, or you need to take an action. No, hindi ka makatulog. And some of you nag-overthink ka. Or some of you are feeling hung. You're feeling exhausted. No, kumbaga kailangan mo protection na mo yung sarili mo dito. Maaring kumbaga na-abuse mo yung sarili mo, or either kumbaga there's an information na parang pinapaalalahanan ka na ingatan mo ang sarili mo. So let's see what is the Seven of Pentacles and the Three of Swords. So there's a Seven of Swords. So there's a cheating lying on you, no? Kumbaga mag-ingat ka, may traitor, may manloloko, no? Kumbaga susubukan itong linlangin kapag dating sa mga investments, sa pagdating sa finances. Dito yung cheating lying on you with the Three of Swords. There's something pain about sa harvest time. So ibig sabihin dito, it's an investment. So kung mag-ingat ka, maging aware ka, baka maloko ka, ha? Baka mabudulti, ha? Additional messages. May nagtatangkang lokohin ka dito. Additional messages about the outcome. About sa outcome for you, represent the Eight of Swords. So see, there's a lot of toxicities behind you, no? Kumbaga napapalibutan ka ng negativities, napapalibutan ka ng toxic. Additional messages. Additional messages. So there's the Queen of Swords. This is the bigger picture. Dapat tingnan mo yung magiging consequences or yung pinaka kahinatnan or kalalabasan ng magiging yung mga actions mo. Ganon. Kumbaga pag nag-invest ba ako dito, ano ba, may assurance ba ako, ganon, ganyan. Dapat ganon. Kumbaga kailangan mong pag-isipan bago ka magdesisyon. And then of course there's a King of Wands, no? There's a control, stability, no? Ayun yung kailangan mo, dapat kontrolado mo. There's a visions, no? Kumbaga dapat nakikita mo na kumbaga magkakaroon ka ba ng magandang eksena ba dito?
pareha sila na with the King of Wands and the Queen of Swords. Yun, there's a vision and the bigger of yourself. Kumbaga, dapat ka ganun ka tumingin sa sitwasyon para hindi ka makulong, no, doon sa sitwasyon mo. Na parang it's either sa guarantor or may panloloko sa pera na susubukan ka. Or may panlilin lang dito sa pera na kamag-anak mo, no? Na maaaring kumbaga dahil sa minana mo or maaaring kumbaga there's a kapamilya na lolokohin ka. Mag-ingat. So let's see additional messages about sa career. About sa career mo naman, guys. So there's an information with the Knight of Swords. So there's a success driven. So at the end of the time, magsasuccess ka about naman dito sa career mo. And of course, there's a temperance for a perfect timing or divine guidance. Na pinoprotection ka ng ating angel spirit na kailangan maging aware ka sa mga nasa paligid mo, even sa career mo, no? And because there's a the tower moment for a major changes, no? May malaking magbabago na magaganap sa iyong career or business or negosyo. Kasi itong bagay na to ay kumbaga kailangan mo protection at pangalagaan sa sarili mo, no? Putulin mo yung mga bagay o kaugnayan na alam mong walang kahihinatnan, no? Bago pa mahuli ang lahat, putulin na. Additional messages about sa love life. So there's the Six of Pentacles. So there's a give and receiving something. So ibig sabihin patas, no? Maaring may taong magbibigay sa ng totoong pag-ibig with the Nine of Cups na hiniling mo na maaring kumbaga matagpuan mo na yung taong magmamahal sa iyo, no? There's a balance. So let's see what is additional messages about naman tayo sa health. About sa health, there's a Three of Wands. We're waiting for a ship or waiting for a result. So may resulta kang hinihintay. And there's a devil. No? Gusto mong malaman kung may gumagawa sa inyo ng black magic. So yes, no? Itong tao na to, ginawang ka ng sakit para maiwan lahat ng mga pinaghirapan mo. Ganon. No? Parang insecure or something na ayaw maungasan at masapawan ito. So let's see, guys, no, what is additional messages for magical fairy messages. For magical fairy messages, represent flower power. So may kakayanan ka paano palaguin, palakasin ang iyong finances. There's some healing powers also. And there's spread time to the flowers. So, kumaga may pagyayabong or paglago ng iyong negosyo or hanap buhay. And there's a let go. May mga bagay na kailangan mong bitawan, pakawalan, at kailangan mong mag-surrender sa ating divine. So, let's see what is the Yin and Yang Oracle card. For Yin and Yang Oracle card represent empathy. So, there's a breakthrough. Talaga magtatagumpay ka at the end of the time. And because there's an information with the truth, no? There's an expression. Talagang pinapakita ang katotohanan dito. No, kung malalaman mo kung itong taon to magsisinungaling para mauutal-utal or mabubulol-bulol or something na kumbaga siya rin yung maglalagdag sa sarili niya. And there's a reflection. So see, kumbaga lahat ng mga gagawin niya, babalik naman sa kanya yan. Pero may mga lamat na mangyayari. Parang salamin niya na. And there's a union. No, may kumbaga maaring magtagpo, maaring kumbaga maibalik ulit yung mga mangyayari, no, or nangyari sa buhay mo. So let's see what is that synchronicities. For the synchronicities, so there's an information with mother, no? See, there's a trio of sister dito, maaring nanay mo yung may mga, di ba, niloloko or tinatraidor or either, kumbaga there's a mother figure, or also you are a mother. And there is a spring, no? May paglago talaga, may paglakas ng finances dito or something career. And there's a speed, no? Bibilis na ang takbo ng eksena, 'di ba? Ipapaalam at malalaman mo talaga ang mga kaganapan. So let's see what is additional messages for angel spirit, guys. For the energy. And there is an angel of strength, no? Talagang nandito ang ating angel spirit of strength na para palakasin, patibayin ka, maging matapang, no? Additional messages, and there's an anxieties. Nagkakaroon talaga ng sleepless night. Kaya pala nagkakaroon ng sleepless night dito kanina. Parang there's something doing black magic to you para hindi ka makatulog, mawala ka sa focus. And there's a rest and rejuvenate. So, para hindi ka makapagpahinga at kailangan mo ng pahinga, and there's a broken heart. Kaya lagi ka nasasaktan at nasasawi. Kaugnayan ng health and love life mo. May kaugnayan. And of course, career. So, ibig sabihin may sumpa na naglagay sa'yo dito. Kaya ganyan ang nagkakaleche-leche ang buhay mo. So, let's see what is additional messages for Archangel Michael.
Your home is protected by angels. Now, protektado naman daw ang iyong tahanan. And kasi you and your inner guidance is real and trustworthy. No, yung mga gabay mapagkakatiwalaan naman daw. And make a commitment. No, kung gusto mo yung ginagawa, mag-commit ka. 'Di ba? Mag-focus ka. Para na sa ganun mag-success ka dyan sa bagay na yan. Additional messages for angel spirit for Archangel Raphael. So, sinasabi dito na organic foods. Na kailangan mo ng organic foods dito. At the same time, there's some do more research. Kailangan mong mag-alam-alam pa ng makakatulong sa iyo, no? Lalo na sa health mo. Tinatarget ka nito sa siguro hindi ka mahilig kumain ng gulay or prutas, or kailangan mo kumain ng mga ganyan kasi kumbaga tinarget ka sa mga meat. So let's see what is the Monsology. At the same time, Monsology represent the end of the top of cycle approaches. So tatapusin na ang mga kadilimang yugto ng buhay mo, no? Yung mga madidilim na part, tatapusin na, maliliwanagan ka na. And of course, there's a prosperity lies ahead. Talagang parating sa iyo ang magandang bukas, no? At magandang kapalaran. So let's see what is the chakra messages. For the chakra, represent a victim. Maaring biktima ka, no, ng mga negatibo. Additional messages. And of course, there's release. So, kailangan mong alisin, tanggalin. No? And there's a rejection. No? Kailangan mong, kumbaga, ini-ignore mo yung mga taong nasa paligid mo. Nililigaw ka nito. No? Para hindi mo magawa yung dapat mong magawa. No? Kumbaga, itong tao na to is a toxic. Parang iniiwas ka sa magandang eksena mo. Parang nililin lang ka ng tatlong tao na to. No? Parang, or may taong talagang may toxic talaga sa sitwasyon mo. Merong nasa paligid mo nang hindi mo alam yung hidden agenda nila. Diba? Kumbaga, itong tao na to ay maaring malaki ang inggit sa'yo. No? So, let's see what is additional messages for angel spirit. For angel spirit, represent angel spirit represent angel spirit represent artist. So, ikaw yung magbibigay ng kulay ng buhay mo. There's a beneficiary to your career and everything other area of your life. So, ikaw yung magpapaganda. No? Ikaw yung magpapayabong o magbibigay kulay. And there's a light and love. Na bibigyan kaliwanagan at bibigyan ng pagmamahal. No? Ang lahat ng aspeto angkop sa iyong buhay. So, let's see what is additional messages for angel spirit. And there's a balance. So, kailangan mo maging balance eh. And there's a discipline. Na kailangan mo magkaroon ng disiplina at the same time. And there's an health. No? There's an health issues talaga. There's an health problem. Let's see what is additional messages for angel spirit. For angel spirit guide, please give me information. So, there's an information dito with an all paths lead home. So, there's an intuition. Now, gamitan mo ang iyong intuition para makita ang mga kasagutan sa iyong mga katanungan. And there's a jump in, no? Dapat handa ka sa pagbabago. There's a say yes to change, no? Dapat, kumbaga, hindi ka nagkakaroon ng doubt and fear. No? Kailangan lumabang ka ng lumaban. Ganon. So, let's see what is additional messages for angel spirit. And there's a goddess inside, na may pasilip, na may mga ipapakita sa iyo ang ating angel spirit na you need to pay attention. And there's a void, shielding yourself. Protection mo yung sarili mo, no? Pangalagaan mo sarili mo. At sinasabi naman sa'yo dito, there's a teacher and guardian, no? Kailangan mong pangalagaan at proteksyonan, no? At kailangan mag-ingat. So, let's see what is a Jesus-loving quotes. Until it's given to know the mystery of kingdom of God. So, ibig sabihin dito, bago ipakita sa iyo ng ating Panginoon yung mga bagay na para sa iyo, ipapakita niya muna sa iyo yung behind the scenes, no? Yung mga bagay na kailangan mong pagdaanan, yung mga bagay na dapat mong matutunan bago mo malasap ang magandang kinabukasan. So, Romance angels represent
Romance angels represent a deceptions. Now, I told you, there's a false mask. No, sa inyong, sa mga taong mahal mo sa buhay o kumaga nakakasama mo, nakakasalamuha mo, meron diyang hindi totoo sa'yo. No? At meron diyang nagpapanggap. And there's a soulmate. May soulmate connections ka dito, guys. No? Merong tao talaga magmamahal sa'yo. So, let's see what is the angel's number. Angel's answer, sorry. Angel's answer represent, you're ready, maghanda ka, no? Maganda ka, and of course, if you believe, no? Depende yan sa paniniwala mo. Kung naniniwala ka, magiging magandang takbo ng eksena. And of course, there's a yes, no? Kumaga, ang sagot sa katanungan mo ay yes, no? Oo daw. Kung may mga tanong kayo dyan, yes daw ang sagot, ha? So, let's see yung gusto niyo malaman. Yan, yes daw ang sagot. The angel's number represent 1313 for starting fresh, no? Kumbaga, magkakaroon ka na simula, no? Bagong simula. And there's a step out of your comfort zone. You are about to create something meaningful. All your skills and talent bring your suspicious profits, build up for your confidence and trust in your decision. So, kailangan mo magtiwala. Magkaroon ka ng simula sa sarili, magsimula ka sa sarili mo na magtiwala ka, no? Magkaroon ka ng i-motivate mo yung sarili mo, na kumbaga lahat ng mga kaganapan mo ay magmumula sa'yo. So, let's see what is the messages of life. The inner sense. So, sinasabi dito, guys, na today, as I quiet the noise of my mind, I become aware of the voice of my heart. I listen closely to the inner voice. I trust myself and develop confidence in my intuition. My inner truth is divine truth. I allow it to influence and guide me every day. So, ibig sabihin dito, talagang ginagawa at pinoprotection ka ng ating angel spirit na you need to pay attention kung ano yung nangyayari sa paligid mo, na makinig ka sa iyong intuitions. May mga bagay dito na parang binibigyan ka ng babala or binibigyan ka ng mensahe para may mga bagay na kailangan mong baguhin sa kaganapan sa buhay mo. Na may mga bagay na kailangan kang bitawan, iwasan, at layuan. No? May mga bagay dito na parang ipapinapakita sa iyo na kailangan mo magkaroon ng kumpiyansa sa sarili mo, na maaabot mo lahat ng mga pangarap or mga struggles mo ay malilift up mo yan at matatapos mo yan agad-agad. No, kaya kailangan always think positive and be optimistic. So guys, this is a special gabay for the month of April 22 hanggang April 28 for the sign of Pisces. So Pisces, maraming salamat for this wonderful reading. Once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Maraming salamat guys and see you in the next video. Bye-bye and babush!